Mr. Go. Narating na natin ang Shengbei Group. Siya nga. Ate Xiao, ikaw talaga. Guyan. Sagipin mo ako. Tulungan mo ako. Iligtas mo ako. At Xiao, anong nangyari sa mukha mo? Xiao. Tigil. Huwag. At Xiao, ayos lang. Nandito ako. Ang magulang ang nagpaalis sa'yo. Para maging ligtas ka. Bakit ka bumalik? Xiao, yung mga kriminal na huli na noon pang matagal, ako mismo ang bumalik. Anong nangyari sa'yo nitong mga taon? Paano ka napunta sa ganito? Ako. Iniligtas mo ang buhay ko, Xiao. Sa ating dalawa, walang dapat na sekreto. %#. Yang Zhao Liang na yan. Akala ko pa naman, makakatulungan ang Sunfield Group. Xiao, huwag kang mag-alala. Nakahanap na ako ng magagaling na plastic surgeon. Ang mukha mo ay gagaling ng tuluyan. Naniniwala akong lahat kayo, kasama ang lalaking ikakasal. At ngayon, malugod nating tinatanggap ang babaeng ikakasal, ang tagapagmana ng Sunfield Group, Miss Tang Fei. Siya talaga. Ganap na gumaling ang mga sugat niya sa mukha. Sino yun? Bakit siya nakaswelong damit? Nasaan si Fifi? Ano nang nangyari? Nagpalit ba sila ng nobya sa huling minuto? Hindi siya kahawig ng dating nobya. Ang ating mapapangasawa ngayon ay talagang kumikinang. Tumahimik ka, hindi siya ang asawa ko. So Xiao, anong ginagawa mo dito? Wala ka dapat dito. Pumunta ako rito para maglinaw ng lahat. Mula ngayon, ikaw na Zhao Liang at ako si Xiao ay magiging ganap na walang kinalaman. Puputol na tayo ng relasyon. Ano nang nangyayari? Ex na gumagawa ng eksena sa kasal. Nakakasawa na ito. Xiao, kung nandito ka para gumawa ng eksena, lumayas ka na. Ito ang kasal ko. Kung sasiraan mo ang pagkakataon ko, makapangasawa ng mayamang pamilya. Papatayin ko ang tatay mo. Nalinlang na ako noon, pero wala nang ibang babae. Ang maloloko mo ulit. Ikaw. Bakit may dalawang nobya? Ngayon lang ako nakakita ng ganito. Isa pa. Seryoso, anong nangyayari dito? Anong ginagawa mo? Fei, pakinggan mo. Siya yung datang gustong makipagkita noon. Gumaling na mukha mo. Fei, nagpa-plastic surgery siya para lang akitin ako. Sinabi lang niya na kanselahin ang kasal. Nagsisinungaling ka. Sinungaling? Ikaw. Datang nagparetoke, hindi ba para lang maali na ako? Mista, ang lalaking ito sa harap mo ay isang tunay na gagamba. Pumunta ako dito dahil magkapareho tayo ng kapalaran. At para pigilan ang kasal na ito, narito ako para iligtas ka sa kapahamakan. Sana magtiwala ka sa akin. So Xiao, walang hiya. Pinalampas na kita dati. Patuloy ka pa rin na ang bubuking. Guardia, pumunta kayo rito ngayon. Seguridad, halika rito agad. Dalhin niyo ang siraulo na ito. Binibinintang nang hindi makapag-aral si Zhao Liang. Nagtrabaho ako sa kung ano at sumali sa pagsubok ng gamot. Itinakwil pa ng mga magulang ko para mapag-aral siya.
Ngunit ngayon, ganito na lang siya sa akin. Pagkatapos kanyang gamitin, itatapon ka rin niyang parang basura. Hayaan mo siyang magsalita. Zhao Liang, nakalimutan mo na ba ang lahat ng iyong ginawa? CJ, isa-isahin kong alalahanin para sa iyo. Noong wala kang pampaaral, ako ang kumuha sa ipon ng pamilya para sa pag-aaral mo. Suwail ang turing sa akin ng mga magulang ko. Kailangan mo ng 5,000 para sa pananaliksik. Pero ang buwan ng baon ko ay naipadala na saan ako kukuha ng pera. Kaya sumali ako sa pagsubok ng gamot. Nang malaman ko na lang, ginamit mo pala ang pera sa mga kalokohang pagdiriwang at pag-upa ng mga babae sa bar. Lalaki ka, naintindihan ko ang mga lalaki. Pero nang naghihingalo ang ina mo, hindi mo man lang siya dinalaw. Naghihingalo ang iyong ina, naglalandi ka pa sa mga babae. Zhao Liang, pinabayaan mo ang sarili mong ina. Hindi ko inaasahan ito. Ganito pala ang lalaking ikakasal. Nakakalinlang pala ang itsura. Hindi ganun yon, Fei Fei. Makinig ka muna. Huwag ka nang magpaliwanag. Naiintindihan ko na ang lahat. Taksil na babae. Huwag mo akong lokohin. Naiinggit ka lang sa akin. Pinaghirapan mo pang magsinungaling. Hindi ka ba napapagod? Tang, totoo ang sinasabi ko. Sa haba ng panahon, wala pa akong nakilalang babae, nagpakasakit para sa lalaki. Ayokong maniwala, may babae palang ganito katanga. Mapanlin lang ka talaga. Dinudungisan mo ang asawa ko, nagpapanggap ka pa, biktima. Tama, paano may babaeng ganyan tanga? Muntik na, akong maloko ng sinungaling na iyon. Buti na lang matalino si Fifi. Muntik na niya akong naup. Kayong, lahat kayo. Hindi nabigo si Fei Fei. Ang mga mayayamang babae, madaling maloko. Fei Fei. Salamat sa paniniwala mo. Tama na ang palabas na't magpatuloy na tayo. Kalimutan mo na. May mga tangang walang pag-asa, ginawa ko na ang lahat. Kung ayaw nyo pa ring maniwala, hindi mo maliligtas ang naghahanap ng kamatayan. Ginawa ko na ang lahat. Kung ayaw mo pa ring maniwala, di huwag. At Xiao, nasaktan ka ba nila? Hindi naman. Tingnan mo ako. Ako'y ayos na ayos. Parang, Ano ba? tayo may kanya-kanyang daan. Ate Xiao, anong ginagawa mo? Nagalit ka ba sa akin? Hindi, wala naman. Uuwi na ako sa amin. Di ko kaya ang buhay sa lungsod. Naman. Dito ka na sa akin, Ate Xiao. Magtayo tayo ng buhay sa syudad. Sobra na ang nagawa mo para sa akin. Kung hindi dahil sa'yo. Mukha ko. At Xiao, kung hindi mo ako iniligtas noon, wala sanang guyan ngayon. Inimbitahan ko na lahat ng importante sa Jiangsheng. Sa pag-uwi mong handog, sisiguraduhin kong malaman ng buong Jiangsheng na si Fu Xiao. Kalimutan mo na. Hindi ako karapat-dapat sa pagod mo. Huwag kang ganyan, Ate Xiao. Kahit kukunin mo ang lahat ngayon, deserve mo ang lahat. CJ, desisyon na yan. Tara, sama ako sa pamimili ng damit. At Xiao, sisiguraduhin kong ang pinakamasayang babae sa buong mundo. At Xiao, kailangan kong sagutin ang tawag. Mag-ikot ka muna. Pumili ka ng gusto mo. Vlek, asikasuhin mo ang mga bagay. Kaya ko to mag-isa. Ang ganda ng bestidang ito. Maganda rin ang tela. Ang mahal siguro. Huwag mong hawakan, taga-probinsya ka. Kapag nadungihan mo, di mo kayang bayaran. Ano nang lakas ng loob mong paluin ako? Saan galing itong probinsyana? Hindi mo ako iske-scam. Ano, makinig ka. May CCTV kami dito. Kung di ka aalis ngayon, tatawag ako ng pulis. Nandito ako para mamili, hindi para panggigilan. Ang social ng tindahan na Bakit ang sungit ng serbisyo? May klase-klaseng tindahan. Tingnan mo yung gusto mong damit.
Ang sahod mo, di kayang bumili. Kahit isang sinulid dito, maling lugar ang napuntahan mo. May inaasahan kang serbisyo. Akala mo parapat dapat ka. Ikaw, Anong ikaw? Sabihin mo, ang dumi ng sapatos mo, sinisira ang sahig namin. Kung gusto mo ng damit, doon ka sa ukay-ukay sa tabi. Ang damit doon ay bagay. Sa mga jologs, mahirap, matanda, mga probinsyano. Sakto yan sa estilo. Ano? Masakit ang katotohanan. Gusto mo akong paluin, tandaan mo, nasa ilalim tayo ng batas. Kung mahawakan mo ako, ipabarangay kita, hanggang magmakaawa ka. di worth it ng oras ko tong tambakan. Hoy, tingnan mo. Hindi ba't ito'yo, probinsya ng lagi, nakasunod sa'yo? Fuck Xiao. Anong ginagawa mo dito? Huwag mong sabihin. Huwag mong sabihin nandito ka, para mag-apply bilang tagalinis. Miss Tang, kilala mo ba siya? Sa palagay mo makakasama ko, ang mga ganitong mababang uri. Tama nga naman. Isang probinsyana katulad niya, hindi maaaring maging kaibigan mo. Pasensya na sa tanong ko. To Xiao. Anong ginagawa mo dito? Huwag mong sabihin may nararamdaman ka pa. Nalaman mong darating ako, para mamili ng damit kasama si Feifei? Sinadya mo ba kaming sundan? Hindi totoo yan. Namimili rin ako dito. To Xiao. Alam mo ba kung saan ito? Ito ang pinakamahusay na butik sa Jiangcheng. Lahat ng damit dito ay hindi bababasa. 100,000 yuan. Magkano ang sinasahod mo para manggahas mamili dito? Wala kang tigil sa pagsisinungaling. Kahapon sa kasalan, sinubukan mong sirain ang aking pag-aasawa. Ngayon naman ay sinusundan mo kami. Paano mo nasabing namimili ka lang dito, Fu Xiao? Nagsasabi ka ba ng totoo? Tang Fi, dapat mo talagang suriin ang sarili mong pag-iisip. Manggahas kang gamulo dito, kung inistorbo mo si Miss Tang. Bakit mo ako sinaktan? Ang lakas ng loob mong insultuhan si Miss Tang, isang sampal lang ang nararapat sa'yo. Magaling talaga. I charge mo sa account ang lahat ng binili ko ngayon. Babalikan kita sa susunod. Si Miss Tang ang pinakamataas na VIP client ng butik namin. Gumagastos siya ng mahigit 1,000,000 dito taon-taon. Kung mapasaya ko si Miss Tang ngayon, magiging matiwasay ang kinabukasan ko. Fu Xiao. Kami magkaibang mundo. Ikaw ay dumi, ako'y bituin. Sa katwirang pagsasalita, hindi dapat nagtagpo ang landas natin sa buhay na ito. Alam kong masakit. Ang isiping ninakaw ko, ang minamahal mong lalaki. Ngunit ang totoo, ang isang probinsya ng tulad mo, ay hindi dapat mangarap ng paraisong kasal. Walang pinag-aralan, o disenteng trabaho. Dapat mag-asawa ka na lang, nang magsasaka sa baryo nyo. Tigilan mo na ang pagpunta, rito para magpatawa. Fu Xiao. Nauubos na ang pasensya ko. Tang Fi, sinabi ko na sa'yo noon pa. Tapos na ang lahat, sa pagitan naming ni Zhao Liang. Wala na akong nararamdaman sa kanya. Ang yabang mo, ang nagbubulag sa'yo. Nawawala ka na, sa pagpapakasal sa kanya. Ang kapal mo. Fu Xiao. Kung hindi ka mag-so sorry, sa akin at asawa ko ngayon. Wala akong ginawang mali. Bakit ako magsusorry? Mahal. Sabi ko na sa'yo, away pa sa probinsya ng to. Di naman nag-aral. Halos hindi marunong magbasa. Ang hirap niyang kausap. Parang kausap mo ang pader. Kung ako lang, ipalis na natin siya. Huwag mo nang sirain ang mood mo, at ang view dito. Tsaka, nandito tayo para pumili ng gown. Para sumikat ka sa banquet ng pamilya Go. Tama ka, mahal. Huwag na tayong mag-aksaya sa mga taong ganyan. Ano pang hinihintay mo? Paalisin niyo na siya. Teka. Mahal, tama ka kanina. Sabi sa akin ng tatay ko, ang paraan sa aso ay bugbugin hanggang sumuko. Di ba, mahal? Tama ka talaga, Sinta. Miss Tang, anong gagawin natin dyan? Utang mo lang, huhuberin namin siya ngayon. Lipunan tayo na pinamumunuan ng batas. Krimen ang pananakit. May mga security camera rito. MS, Tang, nakapatay na ang mga camera ng tindahan. Pwede mo siyang gawin kahit ano. Kahugbotohin mo pa siya. Walang makakapruweba. Fu Xiao, huling pagkakataon mo na. Lumuhad ka ngayon at humingi ng tawad sa amin. Kung hindi, gagawin kong impyerno ang araw mo. Hindi ako luluhod sa basurang tulad mo. Hindi kailanman. Aray. Fu Xiao.
Binigyan na kita ng pagkakataon. Ikaw ang may gawa nito. Di mo alam kung ano ang makakabuti. Hoy, Huwag mo akong pilitin. mahal. Tigilan na natin to. Baka naman, takot na siyang bumalik. Ano ibig sabihin yan? May nararamdaman ka pa sa kanya, di mo makalimutan. Ha? Paano posible yan? Ang pag-ibig ko sa'yo. Hindi mo ba alam yon? Patunayan mo nga sa akin. Ipakita mo sa akin. Ang tunay mong pagmamahal. Xiao Xiaofu. Ikaw ang may kagagawan nito. Xiao Xiaofu, magsusori ka ba? Wala akong kasalanan. Bakit ako magsusorry? Xiao Xiaofu, ulol ka. Pinipilit mo ko. Huling tanong ko na to. Magsusori ka o hindi? Mamamatay na lang ako. Kaysa humingi ng tawad sa hayop na tulad. Papatayin kita. Aray, Alam mo ba kung magkano? Ang sapatos na to, Kadiri. Feitang. Babalik din sa'yo yan. Anong kasalanan ang nagawa mo? Ano ang itinanim, yun ang aanihin. Xiao Xiaofu, tingnan natin ngayon kung mas matigas ang dila mo o patpat ko. Kumusta kaya si Xiao sa pagpili ng gown niya? Jigo, bigla na lang dumating ang Kamen Group mula sa ibang bansa. Tungkol sa posibleng kolaborasyon. Nais nilang makipag-usap sa inyo. Nasa loob si E, Fu namimili. Sabihan mo ang boutique manager. Nabigyan si E, Fu ng EA treatment. Nauunawaan. Ire, Xiao, paumanhin. Hindi kita matutulungan mamili ngayon. Babawi ako sa'yo mamaya. Nakakadiri ito. Ligtas ba ang dugo niya? Baka may sakit siya. Fei Fei, huwag kang mag-alala. Lilinisin ko ito para sa'yo. Binibinitang, itong probinsyana, mukhang malapit ng sumuko. Kung kumalma ka na, nabigyan si Binibini Fu ng VIP treatment. Eh di bilasan mo. Isa pa, linisin mo yang nagkalat na dugo sa sahig. Mamaya, pupunta kami ni Fei Fei sa evening gown boutique. Teka, Fu Xiao. Tangfi, akala ko dati, ang pagpapakasal kay Saolia ang simula ng iyong pagkabagsak. Pero mali ako. Talagang kayong dalawa ay parang magkasing butil ng mais. Sakto ang pagtutugma. Kunin mo ang mga plansang, dekoryente ng tindahan. Kailangang painitin ang plansya ng ilang minuto. 2 minuto sapat na. Binibining tang, balak mo ba? Noong una ko siyang makilala, itinakwil na siya ng lipunan, nakakasukot na halimaw. Sabi nila ang mukha mo'y sumasalamin sa iyong pagkatap. Dahil puno siya ng kasinungalingan, at bulok ang kalooban, gawin nating kamukha niya ang halimaw na talagang siya. Naiintindihan, paiinitin ko na agad ang plansya. 2 minuto na lang ang natitira. Fu Xiao, pagkaubos ng oras, magiging kasuklam-suklam kang halimaw ulit. Tangfi, kahit sa pinakapangit kong anyo, 1,000 beses akong mas maganda kaysa sa'yo. Bruha ka, ngayong araw na ito, gugulpihin kita ng tuluyan. Fu Xiao, sa totoo lang, hindi ka pa rin nagbabago. Kasing bata mo pa rin ang pag-iisip, matigas lang talaga ang ulo mo. Bakit hindi mo matutunan? Kailan man ang umurong? Zhao Liang, putang ama kang walang puso. Fu Xiao, huwag kang makilos. Baka masunog ko nang hindi sinasadya. Ang mga mata mo, di ko kasalanan. Guyan, sagipin mo ako ngayon din. Tumigil kayong lahat. Si Guyan. Manager, sa tindahan natin ngayon, may stalker na lumapit. Nanloko sa ating pinakamahalagang VIP na si MS Tang. Ipinagtatanggol ko ang dangal ni MS Tang. Ikaw si Fu Xiao. Manager Leo, huwag po kayong magalit. Papaayos namin agad ang buong tindahan. Masaya ako ngayon. Bibili pa ako ng mga outfit. Manager Leo, ang motto natin, customer ang una, di ba? Kaya ipinaglaban ko si MS Tang. Tama na ang kalokohan. Tulungan niyo si Fu ngayon din. Manager Leo, ano ang tawag mo sa kanya?
Kapag hindi kayo pinatawad ni Im, buong pamilya nyo, papatalsikin sa Jiangxi. McPhew, humihingi ako ng tawad. Dapat hindi ako nagpakalate. Hindi dapat kayo nagdusa ng ganito. Ano ang tinatayo niyo dyan? Lumuhod ka na ngayon. Mag-sorry ka kay Miss Few. Manager Leo, nagkakamali ka ba? Hindi siya, si Miss Fu. Isa lang siyang babaeng taga-probinsya. Manager Leo, makakapagpatotoo ako. Ang babaeng ito, sinundan ako mula probinsya hanggang lungsod. Walang tigil akong ginugulo. Hindi na matiis ng asawa ko. Kaya kinailangan niya itong turuan ng leksyon. Kahit malaking kumpanya ang Q-Corp, nangingibabaw ang mga tang sa Jiangxi bilang pinakamakapangyarihang pamilya. Hindi kayang talunin ng dragon ang ahas sa lungga nito. Hindi ko babanggain ang Q-Corp. At hindi rin gagawin yan ng mga tang. Miss Ta, mayroon sigurong hindi pagkakaunawaan. Si Miss Fu ang aking espesyal na panauhin. Pwede bang huwag mo na lang itong ito? At tantanan mo na siya. Sinasabi mo bang, hindi niya kami sinusundan? Nagkamali ako ng intindi. Sige, dahil nagmamakaawa ka para sa kanya, palalampasin ko na lang ngayon. Mapagpatawad si Miss Ta. Lahat ng bibilhin niyo ngayon ay may 20% discount. Hindi na kailangan sa ngayon. Sa susunod na lang siguro, magpasalamat ka at sinuwerte ka ngayon. Sa susunod na makita kita. Tatapusin ko yung hindi ko nagawa ngayon. Mahal, Tara na. Ano pang hinihintay mo? Lumuhod ka, mag-sorry ka. Bingi ka ba? Miss Fu, nakikiusap ako. Gi, Few. Paano ninyo gustong parusahan siya? Sabihin lamang ninyo. Titiyakin kong makakamit ang hustisya. Ngunit, pakiusap huwag sabihin kay Ig. Ang masamang karanasan ninyo ngayon, o tiyak na matatanggal ako sa May 80 taong gulang akong ina, na kritikal ang kalagayan sa ospital, at 3 taong gulang na anak na pinapakain. Mahabag po kayo. Nais ko lang sana, bumili ng ilang damit. Bakit ba ang simpleng bagay ay naging napakakomplikado pa? Mukhang maunlad ang lungsod na ito. Ngunit baluktot ang mga puso ng tao. Ginang, Fu, yamang napakatapang ni pagkalooban ninyo ako ng awa. Kung hindi ninyo ako patatawarin, matatanggal ako ng manager ko. Ang kapatid kong lalaki ay nangangailangan ng bigay kaya para sa kasal. Kapag hindi ako nakapag-ipon, itatakwil ako ng mga magulang ko. Yamang hirap tayong... Bakit pa ako inaap ng ganito? Isa ka lang namang tindera. Bakit minamaliit ang mga taga-probinsya? Saan ba nanggagaling ang kayabangan ninyo? Hindi ko nakilala ang inyong katayuan. Hamak na tao ako. Nasaan si Ian? Bakit wala pa siya rito? Gi, Few, ang dayuhang Carmen Group, ay bigla ang dumating. Sila ay inaasikaso ni Igyu. Ipinadala niya ako, mula punong tanggapan upang tulungan ka. Ngunit makatitiyak kayo, hindi na kailangan ang presensya ni Igyu. Ngayong araw na ito, pumili kayo ng anumang kasuotan. 50% diskwento para sa inyo. Huwag na lang. Marumi ang mga damit na ito. Wala akong bibilhin. Kaya bang yabang? Pinangahas mong saktan si Gen. Tungkol sa pangyayari ngayon, hindi ko sasabihin kay Ian. Nahihirapan din naman siya. Tigilan ninyo ang pagsisisi sa kanya. Pasalamatan ninyo si Gen Few. Salamat po, Gina. At Xiao. Kumusta ang pagsubok ng damit kanina? Pasensya na. May biglaan kasi. Kaya hindi nakasama. Hindi ko ito nakuha. Anong problema? May nang-api ba sa'yo? Sabihin mo sino. Pagbabayarin ko. Hindi. Probinsyana lang kasi ako. Masyadong marangya ang mga damit. Sayang lang sa tulad ko. At Xiao. 3 henerasyon ang nakalipas. Magsasaka rin kami. Huwag mong isiping ganyan. At Xiao, anong nangyari sa kamay mo? Ako. Nauntog lang kanina. Guyan, maghapon kang gutom ka na, nagluto ako ng sopas. Kukuha ako para sa'yo. Imbestigahang mabuti ang nangyari kay Nephew. Sa butiki ngayon, gusto kong malaman ang eksaktong pangyayari. At maghanda ng internasyonal na disenyo. Ginoong Guo. Nawawala ang footage ng surveillance na butik bago mawala ang footage. 2 tao ang nandoon. Isa ang tagapagmana ng grupo Shengfei, binibini Tang Fei. At ang asawa niyang si Zhao Liang. Sabi, sa panahon ng pagkawala, ano ba talagang nangyari?
Ginoong Gyu, wala akong kinalaman dito. Nang dumating ako sa tindahan, nakita ko si Gibby, at ang asawa niya, kasama ang pinagtripan nila si Izzy. Ginoong Gu. Empleyado lang po ako. Sila pong sina Binibini Tang at asawa niya. Kung hindi nila ako pinilit, bilang empleyado, paano ko lalapastanganin si Binibini Fu? Sina Tang Fei at Zhao Liang na naman. Nasa Jiangsheng ako. Ayaw ko nang makita sila. Ginoong Gyu, Ginoong Gu. awa na, Ginoong Gu. Dapat ba nating saktan ang grupo Shengfei? Huwag na. Ang darating na handaan. Inanyayahan ko ang grupo Shengfei sa handaan, sa harapan ni Yi Fu. Ako mismo ang bahala sa kanila. Kumusta na ang paghahanda ng Gao? Handa na po. Nasa sala na. Xiao. Ano ba to? May mga katulong tayo. Bakit hindi sila ang maglinis? Okay lang. Ginagawa ko lang oras ko. Tumutulong mag-ayos. Ay. Regalo ko sa'yo. Tingnan mo. Xiao. Ang regalong ito, pambawi sa nangyari kahapon. Pasensya na. Kahapon, di kita nasamahan mamili ng damit. Hinding-hindi. Ang mahal masyado nito. Di ko matatanggap. Ano? Hindi mo nagustuhan? Hindi ganun. Ang ganda kasi nitong bestida. Sino ba nang di magkakagusto? Subukan mo na ito. Bukas, isuot mo sa salusalo. Di pwedeng ganyan ang suot sa handaan. Pwede ba? Anong iisipin ng mga tao? Nakakahiya sa akin. CJ. Guyan, ito na lang ang huling beses. Huwag ka nang mag-aksaya ng pera. CJ. Xiao. Ang ganda mo. Mahal, kamusta ang itsura ko? Maganda. Mahal. Napakaganda mo. Saan mo binili ang kasuotan? Sana walang makakita na may suot na ganyan. Paano mangyayari yon? Itong Best Ida, gawa ng sikat na disenyador, bago at eksklusibong disenyo, 2 piraso lang sa buong mundo. Yung isa daw, nabili ng dayuhang milyonaryo, agad nilang kinain, pinagkakatiwalaan ko lang nakuha to. Mahal. Halikan mo ako. Ngayon, para sa bukas na, pagkilalang handaan ng Grupo Go. Talagang mapapalingon ang mga mayayamang kababaihan. Pagdating noon, kapag nakakuha ako ng pabor sa presidente ng ang pamilya Tang natin, hindi lang dito maghahari. Pangbansa na tayo. Pandaigdig pa. Pagkatapos, ikaw ang magiging bayani ng pamilya Tang. Jigo, may kailangang pagpapatibay. Ate, mauna na kayo sa salusalo. Sasabay ako pagkatapos dito. Ang mga ipinapaghanda ko, kumusta na ang progreso? Kate, Candila, handa na ang banda. Singsing na lang ang kulang. Nasa biyahe na. Pero Egyu, Sigurado po ba kayong mag-propose sa salo-salo at ligawan si MS, Fu? anong problema? May suliranin ba? Wala po. Nababahala lang po ako kasi bawat kilos ninyo ay may epekto sa korporasyon. Nag-aalala po ako. Ibig mong sabihin, si Matthew, walang pinag-aralan. At probinsyana, ay hindi karapat-dapat sa akin. Hindi po. Natatakot lang po ako. Sa puso ko, walang sosyal, ang makakapantay sa kanya, walang katulad. Sa sipat, kabaitan, at pagiging simple, kapag narinig ko, pintasan mo siyang muli. Tatanggalin kita. Malinaw ba? Naiintindihan ko. Hihintayin ko rito ang singsing. Ipaalam sa hotel manager na asikasuhin si Matthew. Opo, sir. Xiao Fu. Hindi ko pa hihintulutan na may manakit sa'yo.
Fifi, bakit pareho kayo ng suot? Ginagaya ka ng babaeng yan. Xiao Xiaofu. Naku, ang gaganda ng mga cake na ito. Malamang mas masarap pa kesa sa panaderya sa bayan. Zhao Liang, ano ba yung suot niya? Nagkabalikan na ba kayong dalawang to? Binilhan mo siya ng eksaktong suot ko. Paano nangyari to? Binalak ko na ang kanyang contact info at tinanggal lahat. Meron ba siyang sekretong WeChat account nakatago sa aking contacts? Tama. Nakita niya siguro ang social media posts ko. At ginabi para gamaya ng eksakto, suot mong damit para lang gamulo dito. Itong malikot na to. Puta. Ilang beses na kitang pinalagpas. Bakit hindi ka tumitigil na? Guluhin kami ng asawa ko. Tang Fi. Bakit mo suot ang eksaktong damit ko? Ito ngang dalawa, bakit pareho ang suot nila? Sino sa kanila ang nakajamba? Baka pareho silang peke ang suot. Salbaha. Tang Fi, nababaliw ka na ba? Ako pa ang baliw. Ikaw ang loko rito. Noong nakaraan sa butik, binigyan na kita ng babala. Ngayon lalo ka pang nang asar. Hahamigin mo pa kami ng asawa ko. Ay, naalala ko na. Fifi, hindi ba siya yung sumingit sa kasal at pinigil ang pagpapakasal? Tama. Siya nga yun. Ganap siyang siraulo. Paulit-ulit na, kami niya inaasar. Ngayon ay nang-ahas pa, na magkapareho kami ng suot. Nakakahiya talaga to, makulong sa isang siraulo. Sabi mo pa. Paano nakapasok ang basurang to? Anong ginagawa ng seguridad? Kung masira ang pagtitipon ng pamilya Go, kaya mo bang panagutan? To Xiao, binabalaan kita ngayon. Lumayas ka na, pagdating ng seguridad, di ka na makakatakas. Ang kasunduang ito ay para sa akin talaga. Kung aalis ako, walang kapatid na, tatanggapin si Guyan. Ha ha ha. Fifi, mukhang ang target ng baliw na to, si Imladu. Kunwari kapatid niya, seryoso talaga siya sa kalokohan. Ipagpatuloy mo na lang ang pagsasayang ng salita mo. Sa palagay mo may maniniwala sa isang probinsya ng tulad mo. At saka, paano gagaling sa nayon ang makakilala kay Jigo? Sinungaling, nandyan na naman tayo. To Xiao. Kung gusto mong umangat, huwag mong puntiryahin. Ang tulad ni Jigo. Kahit ako, di ka titignan. Akala mo titingin si Jigo sa katulad mong hamak? Kaya pala may ng lupa sa bulwagan. Galing siguro sa kanya. Ikaw, kayong lahat. Ano? Nawalan ka na ng salita, tigilan mo ang paggulo dito, at pagpapahiya sa sarili. Kung hindi, kayang durugin ka naming lahat. Kasimple nang, pagapak sa langgam. CJ, kung di kayo naniniwala, hahanapin ko mismo si Guyan. Sasabihin niya ang totoo. Teka, ano pang hinihintay mo? Papalusubin ba talaga natin siya kay Jigo para gamulo pa? Hindi niya kailangan to. Anong ginagawa mo? Bitawan mo ako. Sa akin, habarin natin damit niya, at palayasin, matututo siyang mahiya. Kung may hiya siya, di na siya magpapakita. Mahal, magandang ideya yan. Gawin na natin. Ha ha ha. Anong nasa likod niya? Nakakakahawa kaya itong sakit? Diyos ko, nakakakahawa ba ito? Hayop ito. Yung suot niyang damit at imbitasyon, pinambayad gamit ang katawan niya. Kaya pala may sakit siya. Delikado ito. Nahawakan niya lahat na pagkain at inumin dito. Huwag na tayong kumain. Baka mahawa tayo. Tang Fei, sabihin mo ang totoo. Mga peklat sa likod ko. Galing sa'yo at sa hindi ito sakit. Lumayo ka. Huwag mo akong hawakan. At saka, tigilan ang paninira sa akin. Kailan ba kami ni Mister nagkasakit sa'yo? To Xiao. Walang hiya ka talaga. Buti na lang di kita nahawakan. Baka nadala na. Ako sa kakaibang sakit mo. Mainam daw ang alcohol sa disinfection. Ngayon, lilinisin kita ng husto. Huwag. Tigil, huwag. Nakakawa naman. Totoo ba ang sinabi niya? Deserve mo yan. Hindi bababa sa $10,000 ang alak na ito. To Xiao. Mababasa ka ng alak na halagang $10,000. Hindi masamang paraan ng paggamit ng araw mo. Hindi pa dumarating ang singsing. Sabi nila paparating na. Maghintay pa ba tayo?
Kalimutan mo na. Ang pag-iwan kay Xiaoxiao sa bulwagang handaan ay nakakabalisa. Ang Sing Sing ay pwede nang hintayin mamaya. Direktor Go, pinadalhan ko na ang hotel manager papunta sa bulwagang handaan. Huwag kang mag-alala, walang mangyayaring masama. Bibigyan kita ng 0 minuto pa. Ang Sing Sing, kailangang dumating agad. Sobrang saya mo na ba? Pwede na ba akong umalis? Sapat ng saya. Ni hindi pa namin hinuberin. Hindi yan tunay na katuwaan. Kabarin niyo siya. Hindi natin siya basta-basta pababayaan. Eksakto. Parusahan ng tama. Tigil na to. Manager, nasaan si Guyan? Dalhin mo ako sa kanya agad. Siya ba ang kapatid ni President Yu? Ito ang damit na suot ng kapatid ni President Go. Pumunta ka sa bulwagan ngayon, at asikasuhin mo siya ng maayos. Pag pinabayaan mo ang kapatid ni President Go, alam mo kung ano ang mangyayari sa iyo. Nauunawaan. Manager. Bakit pareho ang suot nilang gap? Sino sa kanila ang tunay na kapatid ni President Yu? Manager, huwag kang padala sa panlilinlang niya. Paano niya makikilala si President? Ikaw ay, Maaari ba akong magpakilala? Ako ang General Manager ng Grupo Shek, si Tang Fei. ikaw pala ang tagapagmana ng pamilyang Tang. Paumanhin po. Oh, manager. Hindi nyo nauunawaan. Ang babaeng ito ay taga-probinsya lang. May dala siyang nakakahawang sakit. Kung dadalhin nyo siya kay President Go, naghahanap kayo ng gulo. Tama, huwag kang magkamali, sir. Manager, ako talaga ang kapatid ni President. Dalhin niyo na ako sa kanya. Ang lakas ng loob mong magpanggap bilang kapatid ni President Yu. Manager, hindi ako nagsisinungaling. Hindi ka nagsisinungaling, si Miss Tang kaya ang sinungaling. Pagtitiwalaan ko ba ang heredera Tang, o ang probinsyanang walang alam na katulad mo? Naiisip ko, siya siguro ang kapatid ni Egyu. Miss Tang, pag nakita mo si Egyu, magsalita ka ng maganda, tungkol sa akin sa kanya. Naiintindihan ko. Ako na ang bahala. Bakit ganun ang manager? Sip-sip sa akin ng gusto. Baka naman, nasa plano ni Jigo, ang yaman ng pamilya Tang, makikipag-partner sa atin, at ang manager, ay may insider information. Kung ganun, kailangan kong magpa-impresyon, lalo sa pagpupulong namin. Fu Xiao, kung ako lang at asawa ko, ang nasaktan mo ngayon, baka pinatawad pa kita. Pero ginaya mo pa, ang pagkatao ni Jigo. Pag nalaman niyang pinalabas kita, iisipin niya, mga importante sa Jiangsheng, ay walang respeto sa kanya. Tama, hindi siya dapat mapalusot. Parusahan ng husto. Sigurado yan, gawing halimbawa. Tama. Miss Tang, ano ang gagawin natin? Papupuntahin ko ang mga tauhan para dito. Mungkahi ko, gawaran natin ng tatak na sinyanggaling ang mukha niya. San man siya pumunta, makikilala agad siyang isang sinungaling. Tatawagin ko na ang tattoo artist. Sandali lang to. Jigo, narito na ang singsing. Ipatawag ang mga musikero at pastry chef. Sumama ka sa akin. Huwag kang gagalaw. Fu Xiao. Ito ang bunga ng iyong malikmiteng ambisyon na umangat ng walang katuturan. Tagapamahala, paano mo nasisigurong hindi ako kapatid ni Guyan? Kung nagkakamali ka, hindi ka pababayaan ni Guyan. Nakaharap ka na ng kapahamakan. Nagbabanta ka pa rin? Hindi ka susuko hanggang sa huli. Pagkatapos naming ukitin ang dalawang salita, ihahatid ka namin kay Egyu at sa kanyang kapatid bilang handog na pagsasama. Guyan, ikaw ba yan? Magpatuloy. Sundin ang utos ni Miss Tang. Itatak ang salitang sinungaling sa kanyang noo. Fu Xiao. Ang tato na ito ay hindi pekla. Hindi ito madaling kumupas. Tingnan natin kung paano ka makikitungo sa lahat pagkatapos nito. Gawin nyo na. Huwag kang gagalaw. Pakawalan niyo ako. Anong ginagawa nyo? Ginoong Gyu, ang probinsyanong to, nangahas na magpanggap na kapatid. Pinapagalitan ko na siya ngayon, upang maibsan ang galit mo ng maayos. Ito ba ang plano mo? Ako, hindi ko alam na mangyayari to. Pakalma po, Ginoong Gyu. Kung sa palagay nyo siya isisira sa salo-salo, palalayasin ko siya agad. O pala, Ginoong Gyu. Nasaan ang kapatid ninyo? Ang kapatid ni Ginoong Go, sinisikmurahan ninyo ngayon, mga bulag na gago, nakadapas sa lupa. Siya nga talaga. Ang kapatid ni Ginoo, naku, may malaking problema. Bakit nakatayo lang kayo dyan? Tulungan nyo ang kapatid ni Ginoong Go.
Humihingi ako ng paumanhin. Hindi ko nakilala ang kanyang katayuan. Patawarin niyo ang aking kamangmanga. Mahabag kayo sa akin. Eh, nasaktan ka ba? Itong si Fu Xiaoxiao. Ang tunay na kapatid ni Ginoong Go. Mahal. Sino ang nang-api sa kapatid? Lumapit ka ngayon, di. Sino ang naglakas loob manakit sa kapatid ko? Lumapit ka ngayon, di. Ginoong Gu. Sila ang dalawa ang nambuli sa kapatid. Wala kaming kinalaman dito. Tama, sila ang gumawa nito. Hindi kami kasali. Kayong mga duwag. Ginoong Go. Hindi niyo po nauunawaan. Di ko alam na kapatid mo siya. Hindi dahilan ang kamangmangan kung na-delay pa ako kahit saglit. Ang mukha niyang kakakalang lang. Sisirain sana ninyong mga hayop. Ngayon, lahat nambuli sa kapatid ko. Magbabayad lahat. Pakalma po, Ginoong Gu. Noong nakaraang 2 araw, sinaktan niyo siya ng husto. Ngayon, pinagsama-sama niyo sila. Para sirain ang dignidad niya, hindi sapat ang di pagkakaintindihan. Para makalusot kayo, hindi ako mapagpatawad tulad niya. Sisiguraduhin kong kayong dalawa at ang pamilya Tang ay magdusa. Pero Ginoong Go, talagang di ko alam na si MS Fu ang kapatid niyo pala. Tang Fei, sinabi ko na ang totoo. Pero ayaw mong maniwala. Wala ka bang tiwala na may mabubuting tao sa mundo? Binalaan na kita noon pa. Si Zhao Liang ay basura. Matagal na kaming walang kinalaman. Hindi kita kailanman hinabol. Ang iyong kayabangan at pagkamarupo ang nagtulak sa iyong mabaliw. Tang Fei, hindi ako ang baliw. Ikaw ang baliw. Aking ibinahayag na simula sa araw na ito. Ang Gu Corporation ay magwawakas na sa lahat ng pakikipagtulungan sa Sanford Group. Ilagay ang Sanford Group sa ating blacklist. Huwag nang muling makipagtulungan. Mabisaha kaagad. Four Seas Hotel. Hindi na magiging partner hotel ng Angkan Gu. Itimang lista siya ng permanente. Huwag nang pakikisamahan. Naiintindihan. Wala na. Lahat ay wala na. Ginoong Gu, kahabagan niyo po ako. Presidente Gu. Ni simpleng trabaho di mo magawa. Paano ka naglakas loob humingi ng awa? Kung gusto mo pang mabuhay, sarahan mo ang bunganga mo ngayon, Dane. Lumabas ka. Mula ngayon, muling pag-iisipan ng Angkan Gu. Pakikipag-ugnayan sa mga pamilya ng Genshin. Pagkatapos imbestigahan ang mga ginawa ninyong lahat, aming muling titingnan ang antas ng pakikipagsosyo. Kanina, sino ang nag-utos na mag-ukit kay Miss Fu? Siya ang may utos. Ano ang ipinaukit niya? Sinungaling. Ukitin mo ng sinungaling ang buong mukha niya. Hindi pwedeng gawin ito. G, anak ako ng pamilyang Tang. Kung masira ang mukha ko, paano na ako lalabas sa publiko? Nilagyan mo ng peklat ang mukha ng kapatid. Ngayon ay ganoon din ang gagawin ko, o baka naman. Akala mo'y mas mabuti ka sa kanya. Hindi mo ba narinig ang utos ni Jigo? Gusto mo bang siya mismo ang gumawa? Tigil. Magkaibigan tayo. Pagkakaibigan ang tawag mo dyan. Tanga ka. Muntik mo na akong ipahamak. Fei, kung mahalaga ang pagkakaibigan natin, pairan mo na ng artist ang mukha mo. Para kumalma ang galit ni Jigo. Bitawan niyo ako. Hein. Asawa ko, tulungan mo ako. Malakas ang korporasyon nyo, Jigo. Pero hindi mahina ang Tang Group kapag kumalat ang iskandalong ito. Hindi ka ba natatakot na babagsak ang stocks ng GoCorp? Zhao Liang, hindi pa tayo tapos. Ang lakas ng loob mong hamunin ako sa ginawa mo sa kapatid. Puputan kitang 10 beses. Ngayon ay simula pa lang. Di kayo ni ang mga Tang, hindi makakatakas. Ako mismo ang magigit sa bawat pag-asang meron ka. Gugulin mo ang buhay mo. At ang susunod, sa pagsisisi sa mga ginawa mo. Ano pang hinihintay nyo? Huwag mo akong iligtas. Iligtas mo na ako, si Jin. Dahil naman aminado na siya, kakalimutan na natin to. Nakalimutan mo na ba ang pagtrato nila sa'yo? Hindi kailanman makakalimutan. Bakit mo pinalilipas? Hindi mo ba alam? Pinagbibigyan mo sila, pero pahirap naman sa'yo. Guyan, pagod na ako. Uwi na tayo. MS Fu, salamat. Salamat sa pagpapatawad mo. Huwag mo akong pasalamatan. Ayoko lang maging katulad mo. Hindi makilala ang tama sa mali. Hindi maalam humusga. Walang malasakit sa kapwa. Tang Fei, mag-ingat ka. Mahal, okay ka lang ba? Walang kwentang lalaki. Ni asawa mo nga, di mo maprotektahan. Lalaki ka ba? Mr. Go, pasensya na po. Ang pagkakamali ko ang naging dahilan kung bakit hindi nagtagumpay ang pag-amin ninyo. Lubos po itong pagkakamali ko. Tama na.
Hirap na hirap si MFU ngayong araw. Sa pag-amin na yon, maghanap na lang ako ng ibang pagkakatao. Tandaan mo, sekretong ito ay dapat manatili sa atin. Nauunawaan ko po. Fei, bakit ka ganito kaaga nakauwi? Zhao Liang, may tinatago ka ba sa akin? Sa hirap at ginhawa. Sa lahat ng pagsubok, paano ko magagawa yon? Asawa kita. Hindi kita paglilihiman. Kung gayon, ipaliwanag mo ito. Ano ang kahulugan ng mga larawang ito? Fei, hindi ito. Fei, saan mo nakuha ang mga litratong ito? Si Fu Xiaoxiao ba ang source? Gusto niyang sirain ang relasyon natin. Pinaghirapan niya ang pag-edit ng mga ito. Hanggang ngayon, si Fu Xiaoxiao pa rin ang sinisiraan mo. Nagpa-imbestiga ako sa iyo. Kung hindi, hindi ko malalaman ang kalokohan mo. Kahit araw bago ang kasal natin, nasa mga escort ka. Fei, patawarin mo ako. Halimaw talaga ako. Mas masahol ka pa sa halimaw. Pumunta ako sa probinsya mo at inimbestigahan ang nakaraan mo. Yung urna na itinapon mo, abo ng nanay mo pala yun. Zhao Liang, para makapag-asawa sa angkanta, pinabayaan mo sariling ina mo. Fei, nagkamali ako. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon. Mahal na mahal kita. Hindi mo karapat-dapat ang kapatawaran. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko sasaktan si Ginoong Gu. Paano ko gagawa ng masama si Fu Xiaoxiao? Ako, si Tang Fei, pakakawalan kita Zhao Liang. Ako si Tang Fei, hiniwalayan na kita ngayon. Fei, gusto mong makipaghiwalay? Pirmahan mo na ngayon. Pagkatapos, lumayas ka sa pamilya Tang, huwag ka nang magpakita kailanman. Iniwan ko ang sariling ina ko para sa'yo. Ngayon hihiwalayan mo na ako? Tang Fei, nasaan ang konsensya mo? Para ba talaga sa akin yun? Ang gusto mo ay pera ng pamilya Tang, dahil sa iyong kasakiman. Sige, pwede tayong maghiwalay. Pero bigyan mo ako ng $10 milyon. Iabot mo ngayon, at pipirmahan ko agad. Kung hindi, kalimutan mo na. Zhao Liang, dahil sa'yo, ang pamilya Tang, nawalan ng bilyon. Ang kapal ng mukha mong humingi ng pera. Fei, ikaw ay... Bugbugin siya. Hanggang sa pumirma siya. Ang mga binti ko, pipirmahan ko na. Mula ngayon, huwag kang magpakita sa harap ko, o sa susunod, hindi lang ang mga binti mo, ang mababali. Fu Xiaoxiao, bruha ka. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako mapapasama sa gulo. Kung ako'y nagderez. Ate, gising ka na. Gumaganda na pakiramdam mo. Pasensya na at nabahala ka. Pamilya tayo, ate. Huwag kang mahiya. Bumangon ka at mag-ayos. Ihahatid kita sa masarap na pagkain para sumaya ka. Xiao, hintayin mo ako rito. Gamitin ko muna ang siray. Nasaan ang musikero? Salamat. Guyan, bumalik ka. Si Xiaoxiao. Nagsalubong na naman tayo. Huwag mo akong hawakan, walang hiya. Ginang, Fu Xiaoxiao, naghihirap ako dahil sa iyo sa labas. Samantalang ikaw rito'y masaya. Sa tingin mo ba ay patas to? Ano ang ibig mong sabihin? Ano ang kahulugan niyan? Dahil sa iyo, Tang Fei, iniwan ako. Binasag pa ang binti ko. Pasaway, kayong lahat ay pasaway. Zhao Liang, ikaw ang may dala nito sa sarili. Wala kang ibang sisishin. Ginang, Fu, hindi mo ba narinig ang kasabihan? Mas mabuting gibin ng 10 templo, kaysa sirain ng isang kasal. Kung hindi mo ako sinundan, papunta sa syudad. Hindi sana nangyari ito. Nananatili sana ako, marketing manager ng Shengfei Group, kung ako'y naghihirap. Hindi ka rin magiging masaya. Bitawan mo ako. Tumigil ka dyan. Zhao Liang, salot ka.
Hinaharas mo na naman si Xiaoxiao. Xiaoxiao, okay ka lang? Zhao Liang, wala na si Xiaoxiao sa buhay mo. Hanggang ngayon, ginugulo mo pa siya. Kahit isipin mo man lang, ang lahat ng sakripisyo niya para sa'yo, hindi mo siya dapat ginaganito. Kayo nga mga babae at pokpok. Huwag kayong magmalinis. Pokpok. Ano ibig mong sabihin? Bantayan mo ang salita mo, Zhao Liang. Hindi ba totoo yun? Kung hindi kayo magkasintahan. Eh bakit? Dinala ka pa niya sa mamahaling restaurant at binilhan ka pa ng bulaklak. Tama ako, di ba? Nakatago yang singsing niya. Ihahain na yan, no? Tigil ang kalokohan mo. Wala kaming masama ni Guyan. Kahit may something man. Ano pa kay alam mo? May samaway naman sa kawalang hiyaang to. Itong CEO ng Go Corporation. Gagamit ng yaman at kapangyarihan para agawin ng may asawa. Pati kasintahan kong. Inagaw niya sa akin. Hindi ka panipaniwala. Diyos ko, tingnan mo ito. Xiao, dahil yung putang tang ay nag-iwan na sa akin. Matagal mo na akong gusto. Ganito na lang, balikan na lang tayo, okay? Pag naging successful na ako, ibibigay ko lahat sa'yo. Simula ngayon, di ko napapansinin ibang babae. Ikaw lang ang aatupagin. Deal, tara na. Kadiri. Ay nako, may pumapatay ng tao. Tingnan nyo, mga salbaheng to pumapatay. Aray, hi, Ikaw. sila yon. Guyan, ginagatong ka lang niya. Umalis na tayo. So Xiao, pampaganya pa lang to. Di kita, pahihirapang bitawan. Ang eskandalo ni Young Master sa Genshin, laganap na sa balita, bumagsak halos 20% ang stocks ng Duke Corporation. Nagagalit na ang mga board member sa kanya. Kausapin niyo po siya. Anong klaseng babae? Nanggagaway sa apo ko. Nagpapakawalang hiya. Sa publiko. Ang angka ng Go. Ano ba talaga ang nangyayari? Bakit puno pa rin ang internet ng masasamang balita tungkol kay Miss Fu at sa akin? Prevline continued. Anong ginagawa mo sa si Francis? Ginoong Go, ginawa na namin ang lahat. Ngayon si Zhao Liang ay nagsasalita sa mga talks para sir-an si Miss Fu. Ang stock price ng kumpanya ay bumagsak ng bilyon nitong mga araw. Ginoong Go, bigyan na lang kaya natin siya ng pera para tigilan na tayo? Hindi pwede. Hindi tayo susuko sa kanya. Walang makukuha sa akin kahit piso. 8. Anong ginagawa mo? Guyan, nasanhi na kita na napakaraming problema. Hindi ko hahayaang ang sarili ko. Problema ay makasagabal pa sa... Anong pinagsasabi mo? Pamilya tayo. Dapat nating paghasyan ang magagandang at masasamang panahon ng sama-sama. Kung lalabas ka ng ganito ngayon, ano isipin ng mga tao sa akin? Guyan, wag mo na akong kumbinsihin pa. Desidido na ako. Ganito na talaga ang buhay ko. Ingatan mo ang sarili mo. Fu Xiaoxiao, gusto kita. Pwede bang maging akin ka? Ginang. Siya si Ginoong Zhao. Kumusta po, Ginang? Ako si Zhao Liang. Ano ang relasyon niyo nitong babae? Si Fu Xiao ang nasa litrato. Magkakilala kami mula pagkabata. Magkapit-bahay kami noon. Noong una, kami ay totoong nagmamahalan. Hay nako. Alam mo na ang nangyari pagkatapos. Ang apo mo, datang humiwalay sa amin. Ginang, ayon sa investigasyon, ang babaeng itong si Fu Xiaoxiao ay hindi naman nakapag-aral ng matagal. Hindi niya natapos ang high school. Junior high lang ang natapos niya. Hindi siya karapat-dapat sa apo ninyo. Pero kamakailan, hindi ba't ikakasal ka sa anak ng Saint Fe Group kaya mabilis kang nakapag-move on? Naku po. Dahil sa apo ni, ang unang humiwalay sa amin. Kaya ako napasok sa pamilya Tang. Pero hindi ko inakalang ang babaeng ito. Ay ganito kasama ang ugali. Pinaratangan pa niya ang pamilya Tang sa handaan para sa kanya. At hiniwalayan ako. Hiniwalayan ako ni Ginang Tang. Gaano ba kasama ang isang babae? Nawalan ako ng trabaho. Nasira ang binti ko. Kaya sabihin mo sa akin. Hindi ba dapat tanungin ko siya ng dahilan? Kaya pala ganyan siya, galing sa kung saan, ang babaeng ganito. Hindi dapat maging kasintahan ng apo ko. Guyan, anong ginagawa mo? Tumayo ka. Xiaoxiao, sa handaan ng pamilya, nais kong aminin ang nararamdaman. Pero dahil sa ilang pangyayari, laging naudlot ang pagkakataon. Ayokong mawala ka muli. Kung hindi ka payag ngayon, hindi ako babangon. Isa sa mga dahilan ng pagbalik ko, ay para hanapin ka. Nang iligtas mo ako, nahulog na ang puso ko sa'yo.
Nang magsama tayo ng matagal, mas lalo kitang naintindihan. Matapang, mabait, at simple. Para sa akin, ikaw ang babaeng karapat-dapat. Pero hindi ako karapat-dapat. Huwag mong sabihin yan. Ako si Guyan. Ikaw lang ang mamahalin, Fu Xiaoxiao. Xiaoxiao, sa hirap man o yaman, sa tining na daan o patag na lansangan, magkakapit kamay tayong lalaban, sang-ayon ka. Guyan, hindi pa ako handa. Kapag nasuot na hindi mo na ito maaalis, mula ngayon, ikaw na ang babae ko. Ikaw lang ang pakakasalan ko. Ako si Fu Xiaoxiao. Hindi ka Salamat, Guyan. Kahit sa pinakamasama kong estado, pinili mo pa ring mahalin ako. Simula ngayon, papatunayan kong karapat-dapat ako. Binibini. Ano po ang... Ito ang bayad pinsala ng Angkango. Kung payag kayo, napigilin ang mga chismis. Lahat ng perang ito ay sa inyo. Maaasahan ninyo, papapanagutin ko ang babaeng yun. Hindi siya makakapasok sa angkan namin. Sige. Binibini, hihintayin ko ang desisyon ninyo. HMM. Binibini, dapat ba nating pagkatiwalaan ang kwentong isang panig ni Zhao Liang nang makita niya ang pera kanina? Nagnining talaga ang mga mata niya. Ang taong ganito kasakim, mapagkakatiwalaan ba talaga siya? Man o hindi totoo ang sinasabi ni Zhao Liang. Ngayong nakuha na niya ang pera, mananahimik muna siya. Guyan, ilang araw ka nang nakauwi, bakit hindi mo ako dalawin? Wala na ba akong halaga sa'yo? Lola, sobrang dami lang ng trabaho. Ganito na lang, pupuntahan kita ngayon din. Mabuti, hihintayin kita dito. Paghahandaan natin ng mga paborito mong pagkain. CJ, Ano ng problema? wala. Gusto akong makita ni Lola. Lola, Nako, nandito na ang aking apo. Tara na, iginala ko. Sinabawang sea cucumber. Tikman mo na. Pinakuluan ko ng ilang oras. Subukan mo na. Masarap ba, apo ko? tinawag mo ba ako rito? Para sa simpleng pagkain lang. Ano pa? Ngayon, dito ka, kakain ng maayos. Ako na ang bahala sa iba. Lola, anong gagawin mo? Pupunta ako sa tahanan mo para palayasin ang walang hiya. Lola, may kakaiba sa sopas na ito. Lola, huwag mong galawin si Xiaoxiao. Anak, huwag kang kabahan. Pagkagising mo, matitigil na ang gulo. Dalhin ang binata sa kwarto para magpahinga. Kamusta? Ang numerong dinyal mo ay hindi maabot ngayon. Hay naku, bakit hindi sumasagot si Guyan? Hindi bale, mamimili muna ako. Sabay kaming kakain kapag nakauwi na siya. Nalaman mo ba? Nasaan siya? Umalis lang siya kanina sa bahay, para mamili sa palengke. Ginang, kahit paalisin niyo siya sa tahanan ng binata, gagawa pa rin siya, ng paraan para hanapin siya. Hindi ito ang pinakamagandang plano. Akala mo ba tangap? Para makita ng apo ko ng malinaw. Kailangan niyang masaksihan ang tunay na pagkatao ng babaeng yan kapag nalantad na ang kanyang pagkukunwari. Wala na siyang magagawa. Ang ibig niyong sabihin, Ako na ang bahala dito. Aray. Ang sakit. Tulong. Tulong naman po. Nabali ang binti ko. Aroy. Diyos ko. Ang sakit. Nako. Anong nangyayari? Tulong naman. Hala. Ano nang nangyayari dito? Hoy ate, huwag kang magpatali. Binundol itong matanda. Nawawala na sa sarili. Kung lokohin ka nito, sira ang buhay mo. Arg. Pag nakita ka ng apo ko na walang puso at awa, abangan natin kung magugustuhan ka pa. Tama, kahit hindi ka lokohin, mukhang walang pera ito. Saan kukuha ng pang-hospital? Kapag tinulungan, ikaw ang sasagot sa gastos. Ay nak, Diyos ko. Tingnan mo, malakas ang bagsak. Pero di naman pwedeng pabayaan. Tingnan mo yang sarili mo. Mere, okay ka lang po ba? Ikaw nga. Ikaw ang bumundol sa akin. Di ka makakatakas ngayon. Pagdating ng mga anak ko, bayaran mo lahat.
Di ka makakalayo, ikaw talaga ang may kasalanan. Ay, siya nga. Mer, di po kita binundol. Sabi ko huwag kang makialam, pinilit mo pa makisawsaw. Marami nang naubos sa pagtulong. Sa mga matatanda, ayaw makinig ng tama. Ngayon magdudusa ka, di mo pinakinggan, tingnan mo ang gulo. Masama na ang mabait ngayon. Walang magtutulong kung walang milyon. Aray, ang binti ko, ang sakit. Ma'am, sino ba talaga ang umano sa inyo? Pagkalunas ng sugat mo, sisingilin natin ng maayos. Pero hindi na ito pwedeng patagalin. Dadalhin na kita sa ospital ngayon din. Itong dalagita, kasing tigas ng ulo ng apo ko. Nagkamali ba ako ng paghuhusga sa kanya? Ma'am, pabiro na lang po. Malapit lang ang ospital. Dadalhin kita sa mas malapit na daan. Tara na. Paano mo to natitiis? Tara na. Kahit ano pa man, mas maayos siya kaysa sa atin. Wala namang pinagkaiba ito sa dapat mangyari. Fuxiao. Hello, ang numerong iyong tinawagan ay hindi maabot ngayon. Xiao. Xiao, mag-ingat ka. Xiao. Hinay-hinay lang po, tita. Inumin ninyo ng dahan-dahan. Xiao. Guyan, anong ginagawa mo dito? May nagawa ba siya sa'yo? Wala po, walang nangyari. Guyan, mali ang pagkakaintindi mo. Gising na po si tita ngayon. Hindi niya ako sasaktan. Huwag kang mag-alala. Tita, ito po ang boyfriend ko. Guyan. Binibini, guwapo naman ang boyfriend mo. Ang makilala siya ang pinakamalaking swerte ko. Xiao. Kailangan ko pong makausap si tita. Lumabas muna kayo sandali. Maging mabait ka. Sige po. Makipag-usap kayong maayos sa kanya. Mabait po talaga siya. Tita, mag-usap na kayong dalawa. Aalis muna ako. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Tingnan mo ang ekspresyon ng mukha mo ngayon. Parang kinain mo na ako ng buo, ang iyong sariling lola ng isang subo. Hindi. Ayaw ko lang na masaktan mo siya. Sa puso mo. Iniisip mong itong lola ay walang katuwiran at utak. Hindi totoo yan. Kung gayon, ano ang kinakatakot mo? Sa palagay mo ba, aagawin ko si Xiao Xiao sa'yo at itatago sa liblib na lugar para hindi mo na siya makita? Sa isip mo, naniniwala kang si lola ay walang puso at makasarili, di ba? Hindi po, Lola. Pero si Xiao ay napakaraming hirap sa buhay. Ako si Guyan, hindi maaaring muli siyang pabayaan. Dagdag pa, siya ang nagligtas sa akin noon. Totoo ba? Siya ang babaeng nagligtas sa'yo noon. Kaya naman, kahit anong sabihin mo, hindi ko siya muling ipagkakanulo. Kung hindi dahil sa kanya, ang apo mo ay namatay na sana 7 taon na ang nakalipas. Naiintindihan ko na. Sumasang-ayon ako. Ang mga magulang mo, ako ang bahala sa pagpapaniwala sa kanila. Pinapayagan mo. Noon, at ngayon, sa kalsada, itong dalagita ay umabot para iligtas ako. Napakabait niya. At siyang tagapagligtas mo noon. Sa paningin ko, karapat-dapat siyang maging manugang na babae ng pamilya ko. Salamat po, Lola. Tapusin natin ang papeles para sa pag-alis. Sunduin mo si Fu Xiaoxiao sa kanyang tahanan. Tayo ay maghahain ng kasunduan. CJ. Yaner, si Zhao Liang. Lola. Si Zhao Liang na yon, talagang walang hiya siya. Ganoon ba? Parang lintang ng anga. 5 taon niyang sinipsip si Xiao. Pagkatapos, iniwan niya sa huli. Ngayon, dinudungisan palalo ang pangalan niya. Gusto niyang hilahin si Xiao. Pabalik sa kawalan. Ang kapal ng mukha niya, manghamon sa aking manugang. Sisiguruhin kung hindi na siya makapagsalita muli. Ginang. Tinawag ninyo ba ako ngayon para sa mahalagang bagay? Huwag kayong mag-alala. Isinusumpa ko, di ko manglabi ko. Walang maluwas sa salita. Hindi ba kita pinagbilinan? Ang pamilya Go ang bahala rito. Pinaghiwalay mo ba si Guyan at si Xiao Xiao po para maibalik ko si Xiao Xiao? Salamat po, Ginang. Tiyak po, Ginang. Pag nakuha ko ang babaeng iyan, papauwiin ko sa probinsya. Sisiguraduhin matuto siya. Hindi na siya aalis. O lalapit kay Ginoong Gumuli. Mga bantay. Ginang. Zhao Liang, walang hiya ka. Hanggang ngayon, iniraan mo pa rin ang manugang kong babae. Pinaimbestigahan ko na ito. Sinabi rin ng tagapagmana ng pamilya Ta, ang totoong dahilan ng paghihiwalay ninyo. Zhao Liang, akala mo ba Yulianin na ako? Ginang.
Pakinggan niyo po muna ako. Nagsisinungaling ka hanggang huling hininga. Bugbugin nyo. Balay ng kabilang binti. Zhao Liang. Ito ang kapalit ng paghamak mo sa pamilya Go. Ang perang ito ay pantubaw sa nabaling binti mo. Kung hindi mo mapigil ang dila mo at mga paa, maglakas loob kang lumapit sa manugang ko. Hindi lang binti ang babaliin ko sa susunod. Naiintindihan mo? Hindi na ako maglalakas loob. Xiao. Gagamitin ko itong pera. Okay ba ang itsura ko? Ang ganda mo palagi kahit anuman ang suot mo. Guyan, kailan ka pa naging ganyan kalandi ang dila? Bakit ngayon ko lang to napansin? Hindi naman. Gabing-gabi na. Dali, puntahan na natin ang mga magulang mo. Tara na. Guyan, kakasimula pa lang natin. Hindi ba't masyadong maaga? Masyadong maaga. Hindi kailanman gusto na kitang pakasalan ngayon. Sige na. Naitay, uwi na ako. Zhao Liang. Bakit ka nandito? Tito, tita, may usapan tayo. Xiao. Hindi ba si Zhao Liang ang dapat mong pakasalan? Sino itong lalaking kasama mo? Zhao Liang, ano na nangyayari dito? Xiao. Magkasama tayong lumaki. Alam ng buong barangay. Ang lahat ng tulong mo sa akin. Naitago ko yan lahat sa puso ko. Kaya nagmadali akong umuwi, para mapakasalan ka agad. Tinanggap ng mga magulang mo ang dose. Pumayag na sila sa kasal natin. So Xiao. Ang mga pilay kong binti ay dahil lahat sa'yo. Sabi ng doktor, kahit gumaling man, pilay na ako habang buhay. Ngayon, simula ngayon, ako ang susundin mo ng masunurin. Ikaw. Guyan. Halika rito, Guyan. Sige, patayin mo na ako. Kayang bayaran ng mayamang pamilya Go ang multa. Guyan, huwag kang magalit. Pababalikin ko sa magulang ko. Ang mga bigay pakasal itong Anong nangyayari, Xiao? Hindi ka ba ayaw magpakasal kay Zhao Liang? Sino ito? Nanay, tatay. Siya ang kasama kong umuwi. Siyang boyfriend kong si Guyan. Siya talaga ang gusto kong pakasalan. Magkano ang kinuha ninyo kay Zhao Liang? Isoli ninyo lahat ng Kami ay nakatanggap ng 200,000. Kukunin ko na nga ang pera para sa'yo. Bago dumating ang mga magulang mo. Napapirma ko na sila sa kontratang ito kung ipapawalang bisa ninyo ang kasal. 100 beses ang babayaran ninyo. Nako, hindi naman kami marunong bumasa at sumulat. Sabi ni Zhao Liang, kailangan raw pirma namin para sa reception venue. Kaya kami pumirma. Nagpakuha pa ng hinlalaki. Guyan, tigilan mo na yung kalokohan. Bago ka pa dumating, naipasa ko na sa korte. Ang kontratang ito, walang saysay pagpunit mo niyan. May bisa pa rin ito sa batas. Kung ayaw mo sa kanya, Guyan, ako na lang kukuha kay Xiao. Halika na, Xiao. Yung lumang bahay ng nanay ko, ilang taon nang nakatenga. Pagkatapos mong linisin, doon tayo ikakasal. Yung mga taong nanirahan ka sa kanya, hinayaan mo bang mahawakan kanya? Huminahon ka, okay lang. Hindi naman ako bagito sa ganito. Kahit nakatikim ka na sa kanya, hindi ako magagalit. Xiao. Alam mo bang illegal ang pananakit? Ito ay domestic violence. Gago ka. Xiao. Sampilin mo ng malakas, dito mismo. Sige, suntukin mo ako. Huwag mo akong pigilan. Papatayin ko siya. Xiao, kumalma ka. Xiao. Hindi sulit makulong dahil sa basurang tao. Pasensya na, Guyan. Nakistorbo na naman ako sa'yo. Huwag mong sabihin yan. Magkakasal na tayo sa madaling panahon. Zhao Liang, bibigyan kita ng 20 milyon. Pero dapat ipangako mo sa akin. Mula ngayon, lumayo ka kay Xiao. Kasando. Basta andyan ang pera. Napag-uusapan ng lahat. Binigyan kita ng 12 oras. Sa loob ng 12 oras, kung hindi ko makita ang pera, akin pa rin si Xiao Hu. Kahit mamatay pa siya.
Ikaw, Umalis na tayo. Guyan, huwag mo siyang bayaran. Kahit sentimo man lang. Matanda na rin naman ako. Hindi na tatagal pa. Ito ang plano. Ipapalit ko ang buhay ko sa buhay nitong gago. Huwag manatiling kalmante. Tatay, sa maraming paraan, nabigo kita kay na. Ngayon, ako pa rin ang sanhi ng problema. Pasensya na. Sa lahat ng mga taon, hindi ko kayo naalagaan ng maayos. Kasawian ko bilang anak. Pero laging nasasaktan ng puso ng magulang. Xiao, ang kaligayahan mo lang. Ang mahalaga, gagawin namin lahat para matupad yan. Xiao. Nasa barangay pa si Zhao Liang. Siguro, dito ka na muna sa akin. May iwasan nating abalahin ka niya. Pagkatapos tayo ay makapagplano ng maayos. CJ. Guyan, walang sentimong ibibigay sa kanya. Salot si Zhao Liang. Wala na siyang mawawala ngayon, kaya wala siyang takot. Kahit bayaran natin, ihingi lang siya ng paulit-ulit na pera. Pero, wala tayong 12 oras na natitira. Kung hindi tayo magbayad, magagalit siya. Tapos, lalo lang lalala ang sitwasyon. Xiao. Pagkatapos ng kasal natin, kapag minolestya kanya ulit, pwedeng tawagan ng pulis. Sige, subukan muna natin plano. Pero, Hello, handa na ang pera. Saan tayo magkikita? Mr. Go. Ito ang 20 milyon. Mga kasama, ako at si Zhao, nagkasundo na kami, hindi pagkakaunawaan ng lahat. Bago kami naging magkasintahan ni Xiao. Kami ni Zhao ay naghiwalay na ng maayos. Tama ba, Zhao? Binabastos mo ako? nagsasanggalang lang kami, yun lang, para di ka maka-back out sa usapan. Siyempre, pwede kang magdrama, pero yung 20 milyon mo, babalik din sa akin. Ayaw mong mawala yan, di ba? Tama ba ako, Izao? Oo, nagpadala ako sa init ng ulo. Nagkamali sa paghusga kay CEO Go at Mrs. Fu. Nalinaw na ang lahat ngayon. Kami ni Mrs. Fu ay tapos na bago pa niya nakilala si CEO Go. Wala na kaming koneksyon. Tama na. Lahat umalis na kayo. Kunin mo yung 20 milyon mo, at umalis ka na. Kung patuloy kang gagawa ng gulo, di kita palalampasin. Lolokohin mo ako? Jijibane kita. Ano nang ginagawa mo? Ang pagkita sa nobya bago ang kasal ay nagdudulot ng malas. Lumabas ka na ngayon din. Bakit ang hilig mo sa pamahiya? Gusto ko lang masilayan ang aking magandang nobya. Mali ba yon? Xiao. Sa wakas, pakakasalan na kita. Sige na. Pagkatapos ng seremonya, ako'y magiging asawa mo na. Lumarga ka na, huwag mong gambalain ang make ko. Malala tayo sa swerteng oras. Ayos. Ginoong Go, may problema. Nako, tulungan niyo akong ayusin to. Ang CEO ng korporasyon, ang nagpapakasal sa asawa ko ngayon. Asawa ko siya. Huwag kayong maniwala sa kanya. Zhao Liang. Kailangan mo bang magpakalayo ng ganito? Nangagaw ka ng asawa ko, at sasabihin mong ako ang sobra? Wala na bang hustisya sa mundong ito? Pero sabi mo hindi naman totoo ang lahat. Ginoong Zhao, mali ang sumira sa pangako. Paano ako magbabaligtad sa salita ko? Ang binating hita ko ay winasak niya. Kung hindi ako pumayag na makisabay sa drama niya, mabubuwisan pa ako ng buhay. Zhao Liang. Huwag mong apihin ang kapwa. Guyan, huminahon ka, ginagatungan ka lang niya. Mga kababayan, tingnan ninyo ito. Sa harap ng maraming saksi, sinubukan pa niyang saktan ako. Kung aalis kayong lahat, tiyak na mapapahamak ako. Xiao.
Pinili ka rin ba niya? Samahan kita lumayo dito. Ililigtas kita sa paghihirap na ito. Maghintay ka lang. Zhao Liang, hindi ka ba natatakot sa karma? Babalik din sa'yo ang lahat. Parang patay na ang binti ko. Fu Xiao Xiao. Nalutas ko na ang problema. 20 milyon. Hindi sapat para sa kinabukasan ko. Kung hindi ako mabubuhay ng maayos, hindi rin kayo. Hindi siyang mabubuhay ng payapa. May magsabi ng tama rito. Patulan niyo ito ng patas. Zhao Liang, ako ang nanira ng binti. Anong kinalaman ni na MS, Fu at Mr. Go? Ako ang ex-wife ni Zhao Liang, si Tang Fei. Siya ang unang nangangaliwa. At nanakit sa akin. Kaya pinabali ko ang mga binti niya. Noong diborsyo, binigyan ko siya ng 1 milyong yuan. Kaya pumayag siya, hindi ako Aidmanda. Sino ang akala na gagamitin niya ang mga binti para pagbintangan sina MS, Fu at CEO? Tang Fei, bruhang salba ka. Puro kasinungalingan ang sinabi niya, lahat kasinungalingan. Zhao Liang, kung may problema ka, harapin mo ako ng direkta. Aidmanda mo ako kung gusto mo. Perstiguhang, sina MS, Fu at CEO Go ng paulit-ulit. Masyado silang mabait. Sana nasa kulungan ka na ngayon. Yan pala ang totoo. Gago talaga si Zhao Liang. Naghahanap ng kakampi sa kalungkutan. Matapang si Aimless Tang. Inamin na pinabali niya ang binti. Matapang talaga siya. Mukhang totoo ang sinasabi niya. Mga gwardya, ilabas ninyo siya. Tang Fei, putang ina mo. Papatayin kita. Tapos na ang palabas, lahat. Salamat, Jim. Walang anuman. Ito na ang aking paghingi ng tawad sa nagawa ko. CEO Go, MS, Fu, maging kampante kayo. Hindi na kayo, gugulitan ni Zhao Liang. Pumunta na sa banquet hall, huwag palampasin ang magandang oras. Tang Fei. Hayop kang bata ka, papatayin kita. Teka lang, Tang Fei. Daga kang maliit, wawa ka sa nakita. salot ka. Ipadala mo siya sa South Africa, narinig kong, hindi maganda mga ospital doon. Yang mga binti mo, baka hindi na makalakad ulit. Ikaw. Pang-aagaw ito. Zhao Liang. Bilang dating asawa mo, buong puso kitang pinadadala sa abroad. Paano naging pang-aagaw ito? Kung ipipilit mo, bakit hindi mo ako Aidmanda? Pagbalik mo, dalhin niyo na siya. Fei Fei, takot ako. Fei Fei. Fei Fei, pakiusap. Fei Fei. Fei Fei, tigil. Nagkakamali ako. Fei Fei. Fei Fei. Fei Fei. Jigu Yan, tinatanggap mo ba ang babaeng ito bilang iyong tunay na asawa? Binibini Fu Xiao Xiao, tinatanggap mo ba ang lalaking ito bilang asawa?